Takot ka rin ba sa ahas? O kahit sa mga simpleng uod na gumagapang? Kung gayon, ikaw ay mayroong ophidiophobia o phobia o takot sa mga ahas at iba pang kauri nito. Madalas ngang kinatatakutan ang mga ahas dahil sa taglay nitong venom o kagat na maaaring magdala sa iyo sa peligro o maging sa kamatayan. Kaya naman isa ang ahas sa mga hayop na kinatatakutan ng lahat. Subalit ang ahas sa isang hayop na bahagi na ng maraming kultura, relihiyon at mga sinaunang paniniwala at tradisyon. Ngunit batid mo ba na ang ahas palang ito na iyong kinatatakutan ay mayroong isang natatanging batong tinataglay at mayroong natatanging gamit at kapangyarihan? Isang perlas na tinatawag ngang Nagamani o Snake Stone. Ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa at bakit mayroon ito ang mga ahas? Halika at sama-sama nating alamin kung ano nga ba ang Nagamani. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang ahas na iyong kinatatakutan ay marami rin namang pakinabang. Bagaman sila ay nagtataglay ng kamandag o makamandag, isa lamang ito sa mga pamamaraan nila upang ipagtanggol nila ang kanilang lahi o ang kanilang mga sarili laban sa mas malalaki pang mga hayop. Ang ahas sa isang hayop na bahagi na ng maraming kasaysayan. Ang ahas ay simbolo ng pagdadalang tao, pagsilang at maging ng pagiging immortal. Para nga sa ibang kultura, ang ahas ay simbolo ng karunungan. Ang ahas ay isang simbolo rin ng tukso na naging bahagi na ng relihiyong Kristyanismo. At para naman sa ibang mga tribo, ang ahas pala ay isang espiritu ng kalikasan na nagsisilbi nilang gabay sa kagubatan. Kung managinip ka naman ng isang ahas, maaaring ito ay simbolo naman ng iyong pagyaman. Dito nga sa atin sa Pilipinas, ang balat naman o pinaglunuhan ng matandang ahas ay pinaniniwalaan ng isang mainam na pangpaswerte sa mga sugal kung makukuha mo ito habang siya ay nagpapalit ng balat. Subalit may isa pang lihim ng mga ahas, lalo na ng ahas na kobra. Ito ay sapagkat mayroon pala siyang tinataglay na perlas o mutiang daladala. Ang kobra na isa nga sa mga klase ng ahas na mayroong tinataglay na kamandag o venom. Ang kamandag na kanilang iniipon sa likod ng kanilang lalamunan o sa bahagi ng kanilang ulo o kaya naman ay buntot. Ngunit kadalasan ay hindi naman nila nagagamit o naiibuga ang lahat ng kamandag na ito. At ito nga sa paglipas ng panahon ay maaaring mamuo na tulad ng isang kristal o isang bato. Ang batong ito ay maaaring ang makuha sa mga buntot, subalit kadalasan ay sa ulo ng ahas. Kung kaya naman ang ilang mga tao na may malakas na loob ay nagagawang makakuha ng perlas na ito, ang Nagamani o ang pinaniniwalaang mabisang gamit na panggamot lalo na nga sa kagat ng ahas. Kadalasang natagpuan ang Nagamani sa mga kobra na naninirahan sa kagubatan ng Indonesia at saka ng Malaysia. Ang snake stone o Nagamani ay kadalasang kulay itim o kaya naman ay kulay asul dahil sa presensya dito ng kamandag o venom. At ayon sa pag-aaral ay napaka-rare pala na makakuha kayo ng kulay nitong asul, na kadalasan daw ay naroon sa mga matatandang kobra na nabubuhay sa kagubatan. Ayon sa mga nagtatanga nito, mabisa rin ang Nagamani sa pagtataboy ng masamang espiritu o mga elemento. Narito kung papaano nila kinukuha
ang perlas buhat sa ahas. Lubhang nakamamangha ang kapangyarihang taglay ng kalikasan. Ito man ay opinyon o sadyang may katotohanan, ay isa lamang ang sigurado na lahat ng nilikha ng Diyos ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa mundong ibabaw. Kung kaya marapat din na atin silang irespeto at igalang. Nakakita ka na ba ng bagay na ito? Pagmasdang mabuti, ito ay animoy mga puting bilog na bato at nagtataglay ng mga kakaibang disenyo, marka at kulay. At kung kayo nga ay laking dalampasigan o tubong probinsya, maaaring ito ay nakita mo na nga. Subalit batin nyo ba na ang munting bagay na ito ay may iba pa palang gamit at mga halaga? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang isang klase ng pampaswerte o pamproteksyon buhat sa karagatan. Ito ay ang tinatawag na mata ng karagatan. Saan-saan mo nga ba ito maaaring magamit at papaano mo ito makukuha? Animoy biyak na perlas. Mayroong kakaibang kulay sa harap at spiral na linya naman sa likuran. Ano nga ba ang bagay na ito? Ito ang mata ng dagat o mas kilala rin bilang Shiva Eye o Pacific Cat's Eye sapagkat pawang sa karagatan lamang ito natatagpuan. Ang bagay na ito ay nagsisilbing ang takip, trapdoor o operculum ng mga suso o snail na kung tawagin ay turban snail. Ang bagay na ito ay gawa sa calcium carbonate at mayroong mapuputing kulay at spiral mark sa likuran. Habang mayroong kakaibang mga marka naman at kulay na animo nga ay cat's eye sa harapan. Subalit ano nga ba ang espesyal sa bagay na ito? Gaya ng ngalan nito na Shiva's Eye, ang batong ito ay siyang ngalan ng Diyos ng mga Hindu na si Lord Shiva. Ito ay pinaniniwalaan ngang isang mainam na good luck at pang-akit ng swerte o good fortune. Ayon din sa ilang folkloric na impormasyon, ito raw ay isang mermaid's money. Kaya naman napakainam nitong gamitin sa pangingisda at sa paglalakbay sa katubigan, para nga sa masaganang huli at maayos na paglalakbay. Sapagkat ito ay elementong buhat nga sa karagatan o katubigan, ang pagkakaroon nito ay maghahatid sa iyo ng proteksyon at maglalayo sa iyo sa ilang masasamang elemento sa paligid. Ito rin ay maaaring maghatid ng maaliwalas, kalmado at serene vibe at magdadala sa iyo ng peace of mind o kaya naman ay relaxation. Samantalang ang mga marka naman sa likod nito ay simbolo ng golden ratio o pagkabalanse sa bawat aspeto ng inyong buhay. Marapat na ito ay linisin muna, basagan ng basbas at lapatan ng dasal bago gamitin upang ito ay mas maging epektibo. Na maaari ngang ilagay sa wallet o sa inyong bag at dalhin saan ka man magpunta bilang proteksyon nga sa paglalakbay. Ikaw, nakakita ka na ba ng batong ito sa inyong kinakain na mga seashells? Subalit lagi pa ring tatandaan na ang mga pampaswerteng bagay katulad nito ay gawin lamang nating gabay dahil kailangan pa rin nating magsipag at magsikap at sabayan ng dasal upang makamit natin ang minimithing maginhawang pamumuhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.